Bait yan kasi ha, bait. Ay sus, nag-iinarte ang baby. Nag-iinarte. Sus naman talaga, nag-iinarte lamang. Ayan. Kailangan kasi sa kanya guys ay nilalambing-lambing ng pagganyan-ganyan. Kasi minsan kasi kahit gusto niyang makipaglaro sa kanya, iba yung laro niya. Nangagat-ngagat siya ng dahan-dahan, tapos hanggang sa manggigil. So ayan ako. May kalmot dito. Ayan, gumaling na nga yung iba. Oh. Siya yung may gawa niyan. Pero ang iniingatan namin dito ay dumugo. Ayan. Pag dumugo naman ay agad-agad lang lagyan ng alcohol o kaya barita na sabon. Ayan. Ito guys ay ampon lang namin siya. Sobrang baby niya pa nung dumating sa amin. So nakita lang namin siya sa labas. Actually, dalawa sila pero yung puti ay hindi na po namin nakita ng bali nakita namin siya first week. For example, dalawa sila. And then sa sobrang ingay nila ay hindi po namin sila agad-agad inuwi dahil baka nga may-ari, may kukuha. No, so hinayaan na lang namin siya sa daan. And then sa sunod na linggo na yon, ng pagkakataon na yon ay nakita ulit namin sila. No? So itong orange po ay ito lang yung pinakamasigla-sigla, and then may puti nito na kapatid niya ay medyo mahina na, and then sobrang dami ng dumi. And then kinuha namin to, inuwi namin siya sa bahay. And the first day nung pagka-uwi namin sa bahay ay yung kinabukasan ay binalikan yung isa puti pa, ay hindi na po namin siya makita. No? Hindi na po namin siya nakita. Hindi ko alam kung may kumuha din or ano. Kasi nga obvious naman na wala silang nanay dahil magkadikit lang talaga sila that time nung nakita namin. Tapos sobrang iyak talaga, as in iyak. Sobrang lakas. So hindi namin sila pwedeng iuwi dahil napakaingay. No? Lalo na sa gabi, napakaingay. And then nung ito naman, kinuha namin siya. So nagtagal-tagal, kumain naman siya. So talagang inalagaan namin na para maging masigla at tumaba-taba kasi sobrang payat niya, sobrang dumi, and then ang dami niyang kuto. Ayan. Ang dami niyang kuto, sobra sa tiyan niya, sa tenga. Pinaliguan ko siya with shampoo. Ayan, mild lang naman yung shampoo kasi baby pa siya nung time na yun. So hanggang ngayon guys, ayan, malaki na siya at yung kaharutan niya ay talagang nandyan na, no? So minsan kami na lang yung nag-a-adjust, minsan naman ay ayan, lumabas na yung isang kalot niya. Katabi namin siya matulog, pero pag nilalaro namin siya ay hindi namin siya hinahayaan na manggigil na sobra kasi nakakasakit na, dinidiin niya yung kagat niya, hindi yung kalmot niya. Pero noon miniminti namin siya putulan ng kuko, pero habang lumalaki kasi ay nagagalit na siya, no? Hinayaan na lang kayo. Gusto niya bumaba at gusto niya lang lumabas. Ay, magdungaw-dungaw ka din kay tatay. Oh. Kay tatay. Ganyan lang yung minsan ginagawa niya. Tapos kung nasaan ako, nandun din siya. Kung nandun ako sa likod, maglalaba ako. Pupunta din siya doon. Ayan. Ito lang yung aming baby dito. Na Lucky! Ang pangalan niya pala ay Lucky. So, ayan. At nakaka-relax naman, and then may pagkaano lang talaga siya. May pagka-kulit. Minsan nakakasakit na talaga siya. Yung anak ko nakalmot niya, dumugo, pero inagapan ko pa agad. Agad-agad kasi once na nakalmot, ang ginagawa ko ay piniga ka lang ng piniga, and then sabay alcohol. Ayan. Pagkalagay ng alcohol, ayan guys, pag nilagyan ko kasi ng alcohol ay hindi lang doon natatapos. Na pagkalagay ng alcohol ay pinapahugasan ko naman siya ng sabon na bareta. Talagang kinakuskusan ko yung kung saan yung kinalmot niya, or parang kung saan talaga yung pinakasugat para hindi na po lumala ng gusto. And then, ayun nga guys, mag-iingat lang lagi pa, lalo na kung may alaga kayong hayop, kasi nga hindi natin alam or hindi rin natin
nito. Yung rabies kasi ay kailangan natin mag-ingat na huwag tayong marabis. Ayan. Hindi pa namin siya napa-injectionan, and then hindi namin pinapalapit kung sino man yung bata na pumunta dito sa amin kasi nga nangaano siya, nangaharot siya. Yung harot niya kasi ay alam na namin, so kabisado na namin yung harot niya. Yung ibang bata kasi na pumupunta ay dinidiretso siyang hawakan, so ayaw niya yung ganon. And then ang hawak kasi sa kanya ay dapat dahan, hindi yung pabigla kasi talagang mangangalot siya. And yun yung iniingatan namin. And ayun nga, minsan pag lumalabas kami, ay iniiwan lang namin siya sa loob ng bahay. Nakabukas yung ilaw, may pagkain. Kasi guys, pag iniwan namin siya sa labas, kaya siya ay baby pa lang, ay madalas siyang pinuputripan ng ibang pusa, no? So inaaway siya. Hindi siya makakatakbo agad sa loob pag iniwan namin siya sa labas. Pero pag kagaya niyan ay nandito lang kami, hinahayaan lang namin siya, gumala-gala. Basta once na meron siyang hindi gusto or parang natatakot siya, karipas na agad at takbo yan sa loob. Kaya hindi dapat na nakasarado yung pinto para meron siyang pagtataguan o diretso kasi nga natatakot siya. No? And then minsan naman ay may iba kasi kaming pusa din na ampon. Ayaw, sila lang yung mag-best friend. Yun. Naglalaro silang dalawa.